Mabagyong araw mga kasama. Akala ni Sara Duterte siya ay naka 3 points na, kaya tuwan-tuwa yung kanyang kampo. Akala niya naka 3 points na siya. Pero ang problema, nabugas ang referee. Nabugas. Sa punto na to, ang referee, tawagin natin kontra suprema. Bakit kontra suprema? Ang ginawa ng kontra suprema, kontra siya para ilabas ang mga ebidensya. Kumokontra ang Korte Suprema para makita ng tao yung paglilitis, para sagutin ni Sara yung mga confidential fund, yung military status, yung mga peking resibo. Yan yung kinokontra ng kontra suprema. So hindi nahihiya ang mga maestrado ng kontra suprema. Kumbaga putol-putol ang ginawa. Imagine, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng baha, malinis, simple ang ginawang desisyon. Simple ang ginawang desisyon. Wala daw visa ang impeachment campaign laban kay Sara Duterte kasi hindi daw sumunod sa 1-year ban rule. Nakita ng Korte Suprema yung date. Pero hindi nakita ng Kontra Suprema yung milyon-milyon ng mga peking resibo. Hindi nakita ng Kontra Suprema yung ginagawang pagpapanta ni Sara Duterte ng pagpatay dahil sa presidente. Ibig sabihin, si Sara Duterte pwede niyang bantaan na patayin ng presidente ang kahit sinong Pilipino. Okay lang yun sa Kontra Suprema. So, ganyan ang referee sa Pilipinas. Madugas ang referee. So, akala ni Sara Duterte naka 3 points na siya. Pero hindi po. First quarter pa lang ang laban. Pagdating ng last 2 minutes, sa laban ng bayan, ang referee ay hindi ang Kontra Suprema. Ang katotohanan ay hindi magdidesisyonan ng mga bulok ng mga maestrado ng Kontra Suprema, kundi ang magdedesisyon ng katotohanan at ng kabalaran ng bayan ay mismo ang mga bayan, ang taong bayan na nagagalit ngayon at lumalabas sa mga lansangan. Maraming salamat po.